Breaking news mga kababayan, nag-alab ang Pilipinas. Mga kababayan, kung akala ninyo ay humupa na ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at sa China sa usapin ng West Philippine Sea, baka magbago ang inyong pananaw matapos ang panibagong kontrobersyang yumanig sa bansa. Isang material mula sa Chinese state media ang naging sentro ng matinding usapin matapos itong ituring ng marami na mapanlait dahil sa paglalarawan nito sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Dahil dito mabilis na umalat ang issue sa social media at umani ng matitinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. At dahil dito, hindi ito pinalampas ng Department of Foreign Affairs o DFA na mariing kinundi na ang naturang material at naghain ng diplomatic protest. Maging ilang senador at si Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela ay nagpahayag din ng kani-kanilang reaksyon hinggil sa kontrobersiya. At dahil nga dito mga kababayan, maraming Pilipino ang nagtatanong, ano ba talaga ang pinagsimulan ng issue nito? Ano ang nilalaman ng kontrobersyal na material? At bakit umabot ito sa puntong naghain ng opisyal na protesta ang Pilipinas laban sa China? At sa video na ito ay hindi tayo aasa sa chismis o mga haka-haka lamang. Kaya naman kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, ay inaanyayahan kitang panoorin ang buong video. Pero bago tayo magsimula, isang like, isang subscribe at ishare na rin natin. Masaya na ho tayo dyan mga kababayan. Ngayon mga kababayan, marami ang nagtatanong, totoo nga bang may kontrobersya na material na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy? Ayon sa mga naiulat, isang AI-generated na video ang inilabas ng China Daily, isang state-run media outlet ng China. Ang naturang video ang naging ugat ng matinding kontrobersiya dahil sa paraan ng paglalarawan nito sa mga Pilipino na itinuturing ng maraming sektor bilang mapanlait at nakakababa sa dignidad ng mga Pilipino. At dahil nga dyan mga kababayan, hindi ito pinalampas ng Department of Foreign Affairs o DFA. Naglabas nga ito ng opisyal na pahayag at naghain ng diplomatic protest. Ayon sa DFA, ang naturang video ay tinatawag na racist. Ayon nga ho sa DFA, ang naturang video ay tinatawag nilang racist, demeaning at dehumanizing. Kaya mariin nilang itong kinundi na. Ilang opisyal nga rin ng bansa ang nagpahayag ng kanilang saloobin kabilang ang ilang senador at Philippine Coast Guard spokesperson na si J. Tariela. Nagbigay rin ng reaksyon si Senador Ping Lacson na nagsasabing ang ganitong uri ng pang-iinsulto ay higit na sumasalamin sa karakter ng gumawa nito kaysa sa mga Pilipinong pinatutungkulan. Sa tingin ko mga kababayan, hindi lang basta isang simpleng video ang pinag-uusapan dito. Nangyari ito sa panahong mataas na ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nakapagtatakang naging napakalaking reaksyon ng publiko at ng pamahalaan. Kaya naman kung mapapansin natin, sa tuwing umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea, madalas ding tumitindi ang palitan ng mga pahayag at mga mensaheng inilalabas ng magkabilang panig. At dahil nga dito marami ang naniniwalang hindi lamang sa dagat naganap ang labanan kundi maging sa larangan ng impormasyon at opinyon ng publiko. Sa aking pananaw mga kababayan, mahalagang manatiling kalmado ang bawat Pilipino sa ganitong mga issue. Hindi natin kailangang magpadala agad sa galit o emosyon. Kaya naman mga kababayan, mas mabuti pa rin tingnan ng mga opisyal na impormasyon at unawain ang buong konteksto bago bumuo ng sariling mga konklusyon. At ito nga ang isang mahalagang tanong mga kababayan. Makakatulong ba ang ganitong mga uri ng mensahe upang mapabuti ang relasyon ng dalawang bansa?
Kapag lumalabas kasi ang mga material na itinuturing na mapanlait, lalo lamang nitong pinapalalim ang hindi pagkakaunawaan at lumilikha ng matinding tensyon. Gayunpaman mga kababayan, ano man ang ating pananaw sa isyong ito, isang bagay ang mahalaga nating tandaan. Bilang mga Pilipino, mas makabubuting manatili tayong mapanuri. Huwag basta-basta maniwala sa bawat nakikita sa social media. Lagi nating suriin ang pinagmulan ng impormasyon at pakinggan ang magkabilang panig bago tayo humusga. Ngayon naman ay gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa tingin nyo, ano ang mensahe na nais iparating ng kontrobersyal na pahayag na ito? At ano nga ba ang maaaring maging epekto nito sa relasyon ng Pilipinas at China? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba.